Magandang umaga po. Thank you so much. You may now be seated. Again, it's a wonderful opportunity to be able to share something to you from the Word of God. I was tasked to give the lesson on the two offices. Yesterday, I discussed with you the two ordinances. But I thank the Lord, pagkat ngayon medyo mas maganda-gandang aking katawan at medyo nakatulog ng maayos. Kahapon, I was really going around this, sobrang puyat at pagod. Kaya when I was teaching yesterday afternoon, umiikot yung utak ko. Sabi ko sa misis ko, medyo maganda pakiramdam ko. Maayos. Kahit na medyo napuyat din tayo kagabi, I would suggest, mamaya kakusapin ko si Pastor, mamaya magsasuggest ako na yung Baptist Heritage gawin gawing October para hindi yung tuloy-tuloy. Disadvantageous din kasi alam ko, sa mga staff especially. Kaya backupan mo ako, Brother Robert, para hindi kayo, kasi 1 week silang, ang tawag nyo, revival, 1 week revival, puro puyat, and then anniversary, and then heritage. Masaklap nito, pag next week, Bible mode naman nako. But nevertheless, I thank the Lord because I've been a pastor for the past, I've been preaching for the past 36 years now. Pero when we gave our lives to the Lord and entered the Bible school, right there and then, pinag-preach na kami agad ni Pastor Rabante. Kahit wala pa kami masyadong training, yung pakikinig, ang katwiran niya, nakinig kayo sa akin for many years. Na-train na siguro kayo nung time na yon. Kaya yung training namin after 2 years of being in the Bible school, we started, sabay-sabay kami, nila Pastor Jude, we started a congregation. Outreach pa ang tawag namin nung araw. Si Pastor June sa Ermita, ako sa Valenzuela. So that was in 1982. 1982. We were given the license to preach and to baptize. Kaya it was really a great experience. After Bible School, 11:30, hindi na kami bumabalik dito. Diretso na kami sa mga campuses. Sinasaturate namin yung mga campuses. UE, FEU, UST, wala nang kainan. Walang kainan. Babalik na lang kami rito ng 4 o'clock to prepare for the evening services. Almost every night may mga services. Monday, Youth Fellowship. Okay? And Tuesday, may Bible Institute. Nag-Bible School na kami sa umaga, Bible Institute pa kami ng gabi. Ng Tuesday. Tapos Wednesday, prayer meeting. Thursday, visitation program. Friday, doctrine class. Saturday, whole day. Ang lalaking walang pahinga. But, it worked for good sa amin. Kaya nga sabi ng isang pastor, alam nyo dito, sa inyo, rito matira matibay dito Survival of the fittest dito. And that is really very true. Pero, no regrets, no complaints because pag samasamahin mo lahat ng mga experiences niya yan, we are what we are today because of those training and those experiences na aming natanggap. Kaya sa mga young preachers ngayon, please do not complain sa mga pastor ninyo. Huwag kayong mag-complain if you're being trained and you are being trained properly. Sa mga Bible students dito, sa mga full-time staff na nandirito, huwag kayong mag-complain. Huwag kayong mag-complain. Sapagkat the kind of training you're going to receive would determine the kind of ministry you're going to have later on. So, a piece of advice lang naman po, mga kapatid. Okay? Now, 2 offices, and we all know that these are yung pastor and deacons. Alam mo, tayo mga Baptists, we only recognize 2 offices. Amen? 2 lang. Yung pastor's wife, it is not an office. Okay? Hindi po office po yan. And it is also quite strange that in the Bible,
you would never find the qualification of a pastor's wife. But you would be amazed that you would find the qualification of the deacon's wife. Tama? Wala namang pastor's wife na qualification sa Bible, sa 1 Timothy, tignan ninyo. Pero yung deacon's wife, meron. Bakit kaya? Ay makikita po natin mamaya. Of course, so umpisa pa lang, sabihin ko na ang role talaga ng mga pastor's wife is not to be in the front line sa church. Talagang they have to minister to the minister. That's the role eh. Hindi sila tinawag na maging pastor's wife eh. Okay, and their job is to minister to us. Anyway, pagdating sa deacon, makikita natin ng mas maganda pa kung bakit walang qualification ng pastor. So, alam niyo kung meron mang dapat na makita yung qualification sa mga kababaihan, it should be the pastor's wife. But you would not find the qualification of the pastor's wife na diniscuss ni Paul kay Timothy. Pero yung the wife of the deacon, meron. Ha? Napag-isipan niyo ba? Okay, so today there is so much confusion kung ano ang offices sa church. But of course, to us Baptists, and you've been a Baptist for quite a while, you are already settled with that problem or with that issue. Dan dalawa lang talaga ang offices na makikita natin sa Bible. And they are the pastor and the deacon. So today we're going to examine ang unang office, the office of the pastor. In the Bible, there are 4 descriptions, no? I'll be giving the Greek terminology and then the English transliteration ng description ng pastor. Una, presbyteros. I hope I am pronouncing this Greek word properly. Excuse if I am not. Siyempre, ang hirap talaga ng Greek. Okay, ang hirap. Sa Bible school namin, saglit lang kami nag-aaral ng Greek. Si Tatay Abante, teacher namin. Alam mo, pinag-aralan namin doon, pinamemorize lang sa amin ang letters ng Greek alphabet. Oo. Ang naalala ko lang, yung mga common sa amin sa school, yung Alpha, P, Omega, Apo. Yung Beta, Sigma. Ayan yung mga familiar sa amin sa school. Kaya at least, hindi ako na-zero sa letter ng alphabet. Pero yung iba na kung ano ng mga, So, meron ako naging classmate sa Bible school na talagang matalino. Civil engineering, graduate sa UP. Talagang gifted siya sa language. Talagang galing. Classmate namin sa Bible school. Hindi pala, ahead pala kami. Ahead kami. Okay. Ahead kami sa kanya. Nag-pray one time kasi magkakasama kami rito sa church eh. Full time na rin siya. Nag-pray sa Greek, Brad. Grabe. Ang talino talaga nun. Grabe. Galing. Kaya lang, na-found out namin, third sex member. Masustansya. Alright. So, presbyteros. The English transliteration is elder. Elder. Kaya walang problema kung gusto mong tawagin sarili mong elder. Okay? Pero tayo sa church natin, bihira. Sa Mormon, ang tawag nila sa leader nila, elder. But of course, this signifies a person with age, no? With old age. Hindi yung age. Old age, may edad. Pero it also signifies the role ng pastor o title ng pastor sa Titus chapter 1 verse number 5. Why don't we look at that verse? Dito wala nang bukasan ng Bible. Yan na lang. For this cause left I, Titus chapter 1 verse 5. Okay. That thou shouldest set in order the things that are wanting and ordain, ordain elders. Okay, yung lugar na yan ng Crete, magulo dyan eh. Okay? So, that title emphasizes the maturity level and the wisdom which is also associated with old age.
Kaya, physically speaking, we who are growing old or getting old, associated sa atin ang maturity at wisdom. Amen? Hello? Di ba? Dapat lang talaga. Kapag umiidad na po tayo, I'm now 56 years old and soon to become 57. I started in this church when I was 20 years old. So mag-57 na ako. Ang bihira. So, mahirap yung umiidad ka sa ministry na wala ka pa rin maturity. Wala ka pa rin wisdom bilang elder, bilang pastor. So, yan po ang ating prayer. If there is a prayer that I would always ask the Lord for is wisdom. Before I preach, I would ask God to give me wisdom. In dealing with problems, I would pray for wisdom. In dealing with my wife, we need wisdom. Tama ba ako? In dealing with our kids, especially those who are problem child. Okay? Then, another term, episkopos. Episkopos. Overseer or bishop. Okay? Overseer or bishop. So yung bishop, by the way, whatever term you may want to use as a title, because all these terms are equal and the same. Hindi mas mataas ang bishop kaysa sa pastor. Kaya hindi natin pinoproblema doon sa mga kapastoran ngayon na ang pinapatawag na nila sa kanilang sarili ay bishop. But listen to me, itong mga kapastoran natin, ang tawag na nila ay sa kanilang sarili ay bishop, you should not be intimidated. Okay? Amen naman kayo. Talagang mukhang antok na antok. Pagod na tayo. Gusto natin umuwi. Pero we should not be intimidated. Amen? Hindi tayo dapat ma-intimidate kay Bishop R.A. Pwede. Wala tayong problema sa mga kapastoran na nagpapalit na ng title. But bishop, elder, pastor, they are all one and the same. Amen? Okay. Then, poimen, another term. Okay? Presbyteros, elder, episkopos, bishop, poimen, P-O-I-M-E-N. P-O-I-M-E-N, meaning shepherd or pastor. Now, we know that the shepherd, likened ito, no? O the pastor pala is likened to a shepherd. That is why we pastors, we are called under shepherd because we recognize that the great shepherd is none other than the Lord Jesus Christ. So, in our case, we are under the shepherd, so under shepherd. All right? And the number 4 title, bilisan natin yung pang-apat, at ito po ay medyo nakaka-nervyos na title. Pero wala ng Greek term ito, but we can find this title in the book of 2 Timothy chapter 3 verse 17, which is the man of God. The man of God. Yan po panginig ng buto. Alright? And pag iniisip mo, sarili mo, you're a man of God. That's quite heavy. Sa totoo lang po, kidding aside, modesty aside, ay talagang parang may chilling effect. Especially if you're not living right. Am I correct? Can you imagine? Here is your title, Man of God. Tao ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga kapastoran, isipin natin maigi. For us to really please God and live the kind of life that we should live as men of God. Because we are representing God. Man of God. All these terms refer to the same single office. So, men of God.
Lagay nyo kaya sa office nyo yan, no? Imbis na pastor, di ba? Ano kayo nga to? Man of God. Eh, magandang title po yan, sa totoo lang, because it reminds us of the kind of life that we should live, the kind of conduct we must have, character we must have as men of God. Kaya lang, masyadong mahaba. Man of God, Robert? Ang haba, no? Pero, that's really our title. Man of God. Now, let's talk about the works or the responsibilities of the pastor. Now, we're aware of what the descriptions of the pastor are. 4 po, presbyteros, episkopos, poimen, and number 4, man of God. So now, let's deal with the works or the responsibilities. I know we're aware of this, but magandang ma-review po tayo. Number 1, he feeds the flock. That's our job. That is our solemn responsibility. We are here. The Lord called us to be a pastor. For what purpose? Not to be a display, not just to stand behind the pulpit and show off, but our main job, Sunday after Sunday, and every time na may meeting tayo sa church, is what? To feed the flock of God. Sa 1 Peter chapter 5, verse number 1, i-elaborate ko ng konti ito at bigyan ko ng konting diin. Sapagkat mga kaibigan, mga kapastoran, sabi ho ng Bible, the elders which are among you I exhort, who am also an elder and a witness of the sufferings of Christ and also a partaker of the glory that shall be revealed. Tignan natin. Ayan po. Feed the flock of God. Now look, kapag yan ang job mo, to feed the flock of God, ikaw dapat mismo ay full. What do we mean by feeding the flock of God? We do that by way of preaching to them, by way of teaching them. Tama? Yun ang ibig sabihin yan, yung feeding the flock of God. Binubusog mo. Now, mahirap magpabusog ng ating flock if we ourselves are empty. Because we cannot give something to our people if we do not have that something. So, since our job is to feed them the Word of God, therefore, we've got to be men of the book, men of the Bible. Kasi yun ang iyong ipapakain. Sa Psalm 23, mayroong magandang description doon. The Lord is my shepherd. Now, I know that is being referred to the Lord Jesus Christ. But as under shepherd, ano po pong trabaho natin? He makes me to what? To lie down in green pasture. So, that's our job. We lead our flock into what? Sa green pasture. Never sa brown pasture. And when we say green pasture, it refers to what? The freshness, the newness. Hindi naman po pwede yung message natin, puro read your Bible and pray every day. Di ba? Hindi naman pwede puro pansit o puro tinapay. Kailangan may karne rin. Sino mahilig sa spices? Yung mga spices, pampagana. Paminta, sili. Okay? Pagbibigyan ng pagkakataon ni BMA na magpunta ng ministry niya sa Dubai, sa Qatar, sa Bahrain. Alam niyo ang inuuwi ko? Ang binibili ko, hindi ako bibili ng mga gadget, ganyan. Kasi ginagawa naman nilang love gift yun, di ba? Di ba? Ang inuuwi ko talaga, yung mga spices nila. Kasi mahilig akong magluto. That's my passion. That's really... I do that every day for my wife and for my children.
Okay? Bibihira kaming kumakain sa labas eh. Kasi, alam mo, pag marunong kang magluto, makikriticize mo yung luto ng labas eh. Makikriticize mo talaga eh, di ba? Kaya sabi ko, sayang itong binayad natin dito ah. Mas masarap yung luto ko, chop suey dito. Walang kwenta to. Pero yung spices, nagpapagana. So, ibig sabihin, sa church, anong ibibigay natin? Something that would spice them up. Something that would really make them excited and kasi yung spices, mga kapatid, nagpapagana talagang, lalo pag maanghang, napaparami lalo kain mo eh. Am I correct? Di ba? Ganun ang ginagawa niyan eh. Ganun ang silbi niyan. At ganyan din po yung trabaho natin. Kaya mga kapatid, we really have to go deeper into our study. Because our job is to feed them. Our job is to really make them excited to feed on the Word of God, to feast on the Word of God. That's our job. Feed them by preaching and teaching the Word of God. Oho. Kaya mag-aaral talaga tayo. Alam niyo ho, yung pag-attend natin ng mga conferences, samantalahin po natin. Samantalahin natin. Oho, andyan kayo, maupo kayo dyan, mag-notes kayo, wag lang kayong titingin talaga sa speaker. As a student, alam nyo, I took up engineering in UST when I was in college. Hindi ho ako matalino, hindi ho talaga ako magaling na estudyante. Pero ang sikreto lang talaga, makinig ka doon sa lecture ng teacher. Hindi mo kinakailangan nagwa-wander around yung utak mo. Makinig ka lang talaga. At pag nag-exam, makukuha mo talaga yung question eh. Di ba? Masasagutan mo talaga. Mga kapatid, mga kaibigan, ang mahusay mangaral ay mahusay mag-aral. Alam natin yan. Di ba? So kung kayo po gusto nyo maging mahusay na mangaral, dapat ikaw ay mahusay din mag-aral. Because that's our job. We have to feed our people. Alam nyo, minsan, may mga kapastoran na pag nakakatabi ko dyan minsan, ako magpipristo ko, ano pa sasabihin ko sa mga tao? Yun ang iniisip nila, lalo na pag dito magpipreach. Okay, ano pa sasabihin ko? Nasabi na lahat ni Pastor Abante. Paano kapag hindi ka nag-aaral talaga? Am I correct? But one thing I could say is this. You could say something that Pastor Abante has never said before. That's what I believe. Am I correct? And God's people of this church can still be blessed. The thing is this, you really have to study. Kapag nahahalata po ng mga members din natin kapag hindi tayo nag-aral. Number 2, He rebukes. He rebukes and exhorts. 2 Timothy chapter 4, we find that in 2 Timothy chapter 4, verse number 2. Let's see that verse. Preach the word. So that's our job. Feed the flock. Be instant in season and out of season. Rebuke, exhort with all long suffering. Yan. Huwag po tayo mag-rebuke. Job po natin yan. But, siyempre, sa mga batang mga preachers, sa mga nagsisimula, dahan-dahan lang muna ang rebuke. Huwag kayong basta pupunta ng pulpito, kayo! Puro kayo late! Walang iya kayo. Alam nyo, kaya yan nagagawa ni BMA kasi matagal na siya rito eh. At yung mga tao na yan, simulat sa Pulandi rito na eh. That's why he could say anything he wants to say under the sun. And these people will never be offended. Kaya, titignan mo rin naman yung sarili mo. Alam nyo, narinig nyo na ba yung sandwich psychology? Narinig nyo na yun, ano? Di ba? Alam mo yung sandwich, di ba? May dalawang bread, you know? Okay. Tapos may palaman. Kung uobserbahan nyo si Pastor Abante, ganyan ang kanyang estilo. Okay? Magsisimula siya on a positive note. Naka-smile sa harapan. Good morning! How are you? Are you happy today? Amen? Okay, yan, positive. Glad to see you all. Praise God. So we could worship the Lord in truth and in spirit. Let's all stand as we open the Word of God. Basa. Sa kalagitnaan, talagang umuusok yung ilong. Tama? Napasin niyo ba kahapon?
Ha? Nung una, di ba, medyo ang ganda ng aura niya. Am I correct? Ang ganda ng aura niya. Almost every time. Ganyan po ang style. How do we call that? Sandwich psychology. So positive, negative, negative, positive. Meaning to say, you start on a positive note, and on the middle of your message, as you stand up behind the pulpit, hataw ka na, rebuke ka na. Sabihin mo na ang dapat mong sabihin, especially the wrong things that the church is doing, the people of God are doing. Sabihin mo na lahat yan. Alright? Using the Word of God. Negative, negative. But listen, don't you ever end up your sermon on a negative note. Always end it up on a positive note. Look at BMA. Hataw dito. Terrible kayo. Wala kayong pakinabang dito. Wala kayong silbi. Layas! Chupi! Ay, na-experience namin yan. Am I correct, Brad? Andun kami, talagang yung mga hindi nagbibigay, kapit tuko kami. Umupo pa. Chupi! Negative. Negative. Pero natapos ang service, nagtatawa ng kaming lahat. Oh. Tama. Nagtatawa ng kaming lahat. Maya-maya may ginagawa ng manyika. Meron nang niloloko. Masaya kami umuwi. Huwag uuwi ang mga tao natin na masama ang loob kasi hindi mo na-close sa positive note. Didiretso mo eh. Positive, negative, negative, negative. O kaya naman yung iba, negative, 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 negative. Lakmang kamalas naman na ministry yan. Napakasaklap. Apply that, my friends. Pagdating nyo sa rebuke, hindi ho madali ang mag-rebuke. Am I correct? May fear sa'yo. Naku, baka ma-offend dito ha. Baka mamaya after mong gawin niyang pagre-rebuke, punta ka na sa office mo. Oh Lord, sana huwag na offend. Sana Lord, hindi siya mag-backslide. Oh, nararamdaman niyo ba yung ganon? Ha? Nakulang na lang, banggitin mo yung pangalan ng miyembrong nire-rebuke mo. Sandwich psychology. Rebuke, reprove, and what? Exhort. Positive. Okay? Oh, ayos ba yun? Oh. Pag gagalit ka sa may kaibigan tayong pastor, talagang inuumpog pa yung ulo sa blackboard eh. Pang! Pang! Terrible kayo, wala kayong pakilawa! Pang! Nakaka-offend na kayo! Pang! Ayun, butas yung blackboard. Kilala natin yun, Pastor June, ano? Ayan. Kilala ni Brother Mario. Kilala mo yung Pastor Mario, ano? Kilala. Kaya, huwag naman, tatapusin nyo parate, ha? Amen? Tatapusin nyo parate on a positive note. Okay? Uuwi silang masaya, uuwi silang nagkakamayan. Huwag naman yung puro kayo galit. Di bali sana kung meron kayong 1 milyong piso parate na ready. Para pag inatake, wala kayong problema. Number 3, he sets an example. He sets an example. Kasi alam mo, nakakatanda rin talaga yun, yung parating ang galit. Nakakatanda rin ho yan. My friends, listen, try to simplify your ministry and enjoy your ministry. Enjoyin nyo lang. Hindi yung talagang, you have preached to them already. And let the Spirit of God take care. Doon sa puso nila. Totoo, gusto natin lahat sila magbago eh. Pero mga kapatid, it really takes time eh. For them to change. He sets an example. 1 Peter chapter 5, verse number 3. The Bible says, neither as being lords over God's heritage, but what? Be an example in giving. When we preach giving, ay siguraduhin po natin na tayo mismo example sa giving. Nagkaroon ako ng preacher sa mission. Hindi ho ito nagtagal eh. Alam mo, nakita siya nung miyembro na nagsumbong sa akin afterwards. Nung nag-offering yung
mission preacher namin, pag ganun, pero ang kanyang inilagay, papel lang talaga. Papel lang. Yun, hindi na tagal, wala na, nag-quit na rin. We want to have good giving or large offering. Walang ibang maaaring makapaghamon ng husto sa ating mga tao, kundi yung tayo mismong mga pastor. Well, ginagamit po natin si BMA. But listen, masarap ho mag-preach ng giving kung ikaw mismo example ng giving. Ikaw mismo talagang nag-e-effort, ikaw mismo talagang nagsasacrifice. Oho, alam nyo, sa biyaya ng Panginoon, naging rule ko na anywhere I go, anywhere I preach, lahat ng love gift na ibibigay sa akin, babawasan ko lang yan ng panggasolina at ng pangkain sa daan. All the rest will go to my offering, aside from my tithes and my regular offerings. All of the love gift. Kaya pag walang love gift, sorry, Brother Mario. Okay, anyway, we're not here naman for the love gift, amen? Walang nag-amen. Wala. Buti itong mga to, nag-preach kayo sa mga congregations ninyo. May love gift kayo, ano? Ako, dito ako nag-preach, pero wala akong love gift. Oh, am I offended? No. Si Pastor Jun, sa Cavite, alam mo, originally, Brad, dito ka naka-schedule eh. Oh, nagkamali yata, dapat talaga. Ha? Wala ka rin love gift? Oh. Talaga, wala kang love gift sa Cavite? Posible. Makoy, walang love gift? Ha? Meron, oh, meron. Oo. Ako wala akong love gift, but you know what? Kasi sanay na rin naman ako sa ganun eh. Oo. Iniisip ni Pastor, mayaman na to, hindi na to kailangan ng love gift eh. Pa-London na lang to eh. London Bridge. Pero just the same, yun ang aking naging commitment. Anywhere I go, one time, nag-preach ako, kamakailan. Love gift sa akin, 1.5 eh. Galing ako ng Isabela, andito yung preacher. Kikinig siya. Rebuking kita. Ni-invite mo ako for your anniversary. Ang layo ng pinanggalingan ko. Alam mo ang gastos ko, 6,000. Ang love gift ko, 1.5. Back and forth, ha? Love gift ko, 1.5, Brad. Andito siya ngayon, kikinig. And that is what? Disrespect. Next time around, you invite me, I will not go to your place anymore. Hindi siya mukha akong pera, ha? Pero listen, kapag nag-invite ka, ready ka. Huwag kang mag-i-invite ng speaker mo na babastusin mo. Tama ba ako? Hindi tayo mukhang pera. But listen, you've got to learn how to respect your invited guest. Ano? Sa'yo, Walis. Alam nyo, meron pa akong isang napakasaklap na karanasan. Doon sa Dupax. Kasama ka ba nun? Hindi ata, si Joey Ando, kasama ko, saka si Noel. Gamit ko yung van ko. Dupax, Brad. Bundok ito. One way lang talaga dadaanan mo. In-invite ako as the speaker ng kanilang missions conference ng 2 gabi. Grabe mga kapatid. Ang tindi ng gastos ko lahat yan. Ano mo love gift sa akin? Chongo. That's true. I'm not lying. God knows my heart. Yun ang nilove gift sa akin. Yung unggoy na nahuli nila sa bundok. Sabi ni Pastor Joey, si Pastor Joey nag-preach din eh. Wala yan love gift, Brad. Puti yung miyembro, nagbigay ng isang sakong gulay, Brad. Isang sakong gulay. Tapos meron kaming isang kasamang pastor na nakisakay sa amin hanggang Nueva Vizcaya. Siya doon sa Bayongbong, bumaba. Terrible, kinuha yung kalahati. 3 pa kami maghahati.
Sige, Brad, kunin mo na lang, kumuha ka ng gusto mo diyan kunin. Hindi namin alam. Dahil sa likod, nakalagay eh. Hindi namin alam, kalahating sako kinuha. Kaya nung nagbabaan na kami sa church sa Kawayan eh, Brad, ba't ito na lang to? Ay, binigay ko na lang doon sa dalawa kasi uwi pa ng Cagayan yung dalawa. Sabi ko mabira. Magbibigay ng love gift, Chongo. Eh wala ho talaga kahilig-hilig sa hayop kasi marami na kaming hayop. Ang Chongo pala pag nakakawala, grabe, maninira talaga. Sabi ko, pambihirang buhay ito. Kaya yan pag mag-invite kayo ng pastor, galangin ninyo, respetuhin ninyo, huwag niyong bastusin. Tama ba ito sinasabi ko? Naniniwala ba kayo? That's true. Tama lang ito eh. Isipin ninyo kung saan ang galing. Pabira, nagbiyahe yan, 6,000 ang ginastos. Bibigyan mo ng 1,500, ano ka? Kaya huwag ka mag-i-invite ng pastor. Kapag hindi mo kayang alam mo, buti wala. Hindi ako nagyayabang sa inyo. I give 100,000 to Pastor Abante whenever he comes to our church. That's the kind of love give I give to him. Oh. Every year, kahit hindi nagpipreach sa amin si Pastor, every year it has been our practice to give 100,000 pesos to Pastor Abante. Oh. Nag-prepare ako kala ko darating si Pastor Jun sa amin. I prepared a budget of 50,000 for the trip ng mga Cordillera pastors. And I set aside the 30,000 for his love gift. That's true. And 20,000 for the food. Pero hindi sila nakadalaw. Siguro because of the time. Oh, they did not, and our members are waiting. May mga kama set up, mga classrooms namin, lahat yan, aircon, naka-ready ang beddings. 30,000 set aside for Pastor Jun. And I said, he has been in the ministry for quite a while, and this is the kind of love gift I want to give. Amen? O amen naman sila. O, let's prepare 20,000 for the food. O isang gabi lang kakain yan, ha? Because I want the best for the pastors. Oh. So, wala na yung 30,000. Binalik ko na lang doon sa church money. Okay? Wala. Kailangan mag-preach ka sa amin bago ko maibigay yung love gift. Oh. Ha? Kaya pag in-invite kita, punta ka. Ha? Punta ka talagang. Ayan si Pastor Chris. Grabe yan. Talaga, uuwi, halos hindi niya mabuhat yung love gift niya. Oh, kita mo na. Halos hindi niya mabuhat. Ayan pa, yung nag-amen na yun. Yung nagbigay ng 1,500. Ha? 1,500 lang yun. 3,000, ano ka? Hindi, kaya ko yan ang ginaganyan. Anak ko yan sa pananampalataya eh. Biri mo, tatay niya. Ha? Sasagot pa ba? Sasagot pa. Iirit ka pa, sapukin kita rin. Bawi na lang. Ha? Babawi po. Ha? Nagkamali lang? Sumagot mo ulit. Alright. So setting an example sa giving. Sa honesty. Alright? Meron isang pastor, he preached a lot about honesty. Let's all be honest as God's people. Honesty with our wife, honesty with our people, with our giving, with our money. Let's all be honest. Nung nagtapos ang service sumakay ng bus yung pastor. Nagbayad doon sa driver. Bayad. Binigay yung sukle. Habang nung naglalakad yung pastor pa sa upuan niya, nakita niya, sobra yung sukle. Sobra. Balik yung pastor. Ama, sobra po yung sukle niyo. Ay, opo, pastor. Ay, nagulat siya. Kilala mo ako? Opo.
Nakinig ako sa preaching nyo eh. Kaya sinobran ko kasi gusto ko lang talaga malaman kung honest kayo. Oh. Honesty. Yan, setting an example. Saan pa? Sa pananamit. Mga kapastoran. Okay? Itong advocacy ni BMA, sa amin parati. Nare-review kami kapag babadoy-badoy kami, kapag lalamya-lamya kami sa aming pananamit. Alam niyo mga kapatid, mga kapastoran, tama yung sinasabi niya eh. We as pastors should be the best dresser, if I may say the word, in the church. Tignan po nyo ang mga medical rep. Wala kayong makikitang mga medical representative na baduy o pangit, manamit. Tama? Yung mga medrep, naku, grabe, dignified yan. Ang gagaling ng tayo. You know why? Because they are representing a product that can heal the body. Eh mga kapatid, we are representing God. We are representing more than life, bigger than life. Am I correct? So, wherever we go, hindi naman yung lalakad-lakad ka dyan sa karsada nyo na nakakansorsilyo kayo. May panis na laway pang nandyan. Di ba? Kahit pupunta kayo sa tindahan, ganyan, alam nyo, ang hirap talaga yan. Lalo sa aming lugar, wherein almost everybody, many years ago, everybody knows everybody. Recently, naglakad ako going to SM. Naglakad lang ako Maya-maya may pumarada sa tapat ko. Pastor, ba't naglalakad kayo? Sakay na ako kayo. Hindi, okay lang. Kaya ako naglakad kasi gusto kong mag-exercise. Kasi walking distance lang sa amin yung SM. Kita nyo imagine? Kahit naglalakad ka lang, parang ang sagwanas para sa kanila, yung isang pastor naglalakad. Eh paano kung naglalakad ako, naka-sando, naka-t-shirt, o naka-short pants, hindi lalong mas masagwa. Di ba? Meron akong kaibigang pastor, nagta-tricycle. Walang masama ho sa pagta-tricycle, pero kapag ikay pastor, pwede ipag-pray mo na tanggalin mo na yung sidecar, kahit yung motorsiklo na lang gamitin mo. At gamitin mo yung motorsiklo, go around and visit and win souls. Huwag na ho kayo mag-tricycle. Naintindihan po natin sa mga nagsisimula, okay? Naintindihan natin yan. Wala tayong problema sa mga pastor na nagta-tricycle habang sila'y nagsisimula. I know our dear brother here did almost everything under the sun. But thank God, the Lord has provided for his needs. Today, hindi na siya nagta-tricycle. Nag-guilty yan. Kwento sa akin ni Pastor Mario. Nagta-tricycle siya sa Ilagan many years ago. Nag-guilty siya dahil yung pasero niya may dalang beer. Isang case na beer. So, tinulungan niya dahil babae ba yun? Babae, kapatid. Babae, tinda niya sa, siguro, sari-sari store niya. O siya pa naglagay yung case ng beer doon sa kanyang tricycle. Okay, hanga po ako rito. Pero ngayon, after several years, many years, Pajero na po ang kanyang minamaneho. No longer tricycle. Kaya ngayon, example na siya sa atin. Amen? I believe na tayo. Can you imagine, nagpa-opera sa puso, walang gastos? Kita mong blessing yan? Kaya Pastor Chris, pa-opera ka na rin, walang gastos. Kailan ang alis niya? Kailan, Brad? Oo, kailan alis mo? Wala pa. Alright. Then also, another is this. Another work, another responsibility. Ruling his own house well. Ruling his own house, his own family well. Napakahalaga pa rin po ito. Sa 1 Timothy chapter 3 verse 4. I tell you, my friends, today we find broken homes, not only in our congregation, but also in our pulpits. Okay? So, nakakalungkot, pero nangyayari. So, ano sabi dyan? One that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity. Alam niyo ho, wala hong problema doon sa order of priorities eh. Whether it is God, ministry, family. But in my case, I do not want
to make the two institution na nag-aaway, nagrarambulan, yung family or ministry. Hindi ho ito dapat pinag-aaway. Hello? Di ba? Yung family, at saka, ano ba unahin natin mga pastor? Walang away dyan. Parehas pong mahalaga yan. Kaya, we need to know what balance is all about. And make your family your ministry. You'll be okay. Huwag mong iwanan walang kwenta ang isang ministry na malago, pero sira ang kanyang pamilya. Di ba? Nakakalungkot yan, pero nangyayari ho. So please do not, pray that God will really give you the wisdom not only to lead God's flock, but also to lead a very important institution in your life, which is your family. One that ruleth well his own house. I'd like to share to you something na maganda pong may apply. Imagine with me a circle, a wheel, gulong po ng bisikleta, tapos may spoke. Alright? At doon sa gitna ng maliit na bilog, andoon ang God. Andoon ang Diyos. And then, yung wheel divided into equal parts. Andyan ang family, andyan ang health, andyan ang education, andyan ang ministry, andyan ang pleasure. Sino nagsabi na masama? Mag-beach, mag-swimming ang pastor. Sino nagsabing masama? Magpahinga ang pastor. Sino nagsabing masama? Na bumili ng libro ang pastor. Ako, bibili rin po ako ng mga secular books, lalo na yung mga tula. History books, bibili rin po ako. Sino magsabing masama? Imagine this wheel, umiikot po ito. Umiikot. At marikikita po ninyo that there comes a time that the ministry becomes very important or the most important thing. Sa iba, naandun na siya sa ilalim eh. But there comes a time that, umiikot yan eh, that the family becomes more important than the ministry, than friends, than, kasi umiikot eh. Pero hindi naman nananatili kasi nga umiikot. Kasi balance. Nangunawaan niyo ba ako, mga kapatid? Nakikita niyo ba ang kahalagahan ng bagay nito sa ating mga buhay bilang mga pastor? Kaya may pleasure kayo once in a while, may pag-aaral kayo, gumagastos kayo ng pera sa libro. Balance. Titignan niyo ang inyong mga anak. Kanina, may problema ako ngayon. Sa totoo lang, wala yung preaching. My principal called me up. Then she told me, Pastor, I'm sorry to tell you that you have a problem with your daughter. May adopted daughter po ako, si Casey pangalan. So what about? Umiiyak po ang anak po ninyo. Bakit? Kasi po, ikinakalat doon sa Facebook na siya ay ampon. Matagal lang alam nila yan ah. Matagal na nilang alam na ampon yan. Pero wala po, pastor. Talagang, noong araw kasi, tinutukso na yan eh. Ampon. Nung siya ay grade 4, grade 5, okay na sa kanya. Pero ngayon, second year high school na, mas matindi na yung dating sa kanya. Matindi na yung dating. O sige, pag uwi ko dyan, uwi ako bukas. O harapin ko na lang silang lahat sa Monday. Pero hindi ko pa rin natiis while I was driving. Pwede mo bang tawagin si Casey? Dalhin mo yung telepono sa kanya. And, true enough, nung pag-hello pa lang, hello. Umiiyak na. Umiiyak yung misis ko habang naririnig niya yung boses ng anak ko, si Casey, habang sasalita, umiiyak. Anak, inggit lang yan sa'yo, yung mga batang, yung mga classmates mo, naiinggit yan sa'yo. Nakikita nila maayos ang buhay mo, nakikita nila napoprovide ang lahat ng needs mo. Yung bahay po namin, nakatabi lang eh. Isang pikit lang ng mata mo, andun na yung school namin eh. Oo. So, I said, anak, sige, kita tayo bukas. Umiiyak yung bata. Bakit po sila gano'n, Papa? Alam naman nila na ampon ako eh. Ewan ko ba tayong mga Pilipino, pag ampon, parang ang liit talaga ng tingin natin. Kawawa yung bata, mga kapatid, talaga. Parang battered, ha?
graceful. Di ba? Parang pag-adopted, pag-ampon, ampon, ampon. Parang walang karapatang mabuhay yung ampon sa mundo. Pero alam mo, may sabihin ako sa inyo, naging blessing yan sa akin eh. You know what? I was denied in the embassy for 6 times. You know that? 6 times ako na-deny. Kung ano nung mga tanong sa akin, hindi ko kayang sagutin. When was Abraham circumcised? If you're a pastor, what? I'm sorry, ma'am. Babae pa naman. I'm sorry, ma'am. I do not know. But as far as I'm concerned, I was circumcised when I was 8. No, I'm not asking about yours. I'm asking about Abraham's circumcision. When was he? I'm sorry, ma'am. I'm sorry, I cannot give you your visa. Next time, second time pala, do you have a house? Yung mga tanong, do you have a car? Wala pa rin ako nung time na yon. 6 na beses. Nung ikapito na, ang tanong, do you have a family? Yes. I have 3 biological children and 1 adopted daughter. Oh, really? You have an adopted daughter? Okay, I'll give you your visa. Bihira. Kaya kayong mga hirap ng makakuha, mag-adapt kayo. Kaya blessing sa amin, pero, I have to protect her. I have to guide her. She's in the choir. She started singing the choir when she was 3 years old. She embraced me and she asked me, Papa, can I join the choir? Anak, you're too young. Bakit si ate? Sabi niya sa akin, grade 3 rin daw siya. Ay, ganun ba? O sige, join ka na. Kaya siyang pinakamaliit, siyang pinakabata. Today, she's in 2nd year. And still a choir member. Di ba ang sarap na makita mo yung mga anak mo nagsaserve? Hello? Amen? Kaysa yung nagpipris ka rito, let's all be faithful! Pero yung anak mo, andun sa labas. So, one that ruleth well his own house. Now, let's go to the personal qualifications of the pastor. Scriptures demand from pastors a high degree of morality, of self-control, of good behavior. Nakalagay yan sa 1 Timothy chapter 3. Okay? Basahin na lang natin. Mahap. 1 Timothy chapter 3. Okay, pansinin po natin, this is a true saying. If a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. A bishop then must be what? Ayan na. Blameless, the husband of one wife. Kaya doon po sa mga may dalawa, please, i-give up nyo na po. Maawa naman kayo sa testimony ng pastor. At maging fair tayo doon sa mga nabubuhay na isa lang. Kawawa naman po kami. Lugi-lugi na ho kami. Di ho ba? Sino ba naman ang pastor na hindi nagkakaroon ng pagnanasa? Lahat naman tayo, di ba? Umamin kayo, please. Oo. Pag nakakita ka ng maganda sa church, puwera biro, nasa probinsya man kami, try to visit our church, you would find a lot of beautiful ladies in our church. Opo, pastor eh. Dami, mga teachers ko lang eh. Kasi ang qualification ko sa teacher, dapat pleasing personality. Ang gaganda. Pero sa biyaya ng Panginoon, for 29 years, I have observed a behavior na hindi kasisira ng pangalang Pastor Tuason sa biyaya ng Diyos. Totoo, Pastor. Tumitingin lang. Napapatingin talaga eh. Wala tayong magagawa eh. Lalo na yung mga kukuha ng chok na nakagumaganon, Pastor. Wala, hindi maiwasan talaga. Wala tayong magawa eh. Dapat naman kasi turuan din ng mga babae. Pag kukuha ng chok, ginaganon yung dibdib. Di ba? Yung damit, ginaganon. Wala, basta kukuha sa harapan mo. Alam ka naman, hi! Ha? Sa likod? Ano sa likod? Okay.
Ngayon po, ginagawa yung office ko. It's a nice office. Siyempre, kaya madalaw-dalaw ako. Kokopya-kopya ng konti. You know what my wife told me? Pa, magtitiwala ako sa iyo. Oh my, 30 years na tayo nagsasama eh. Ayoko masira yung 30 years natin eh. Huwag ka mag-alala, ma. Dito pa rin sa office ng school ako mag-aaral. Pag may kakaunsilan, siyempre doon sa office ko, mama ha. Sasama ako. Ikaw naman, istorbo ka eh. Kaya mag-iingat kayo sa mga office nyo ha, mga kapatid. Yung office ng pastor at saka yung office ng secretary. Although hindi office yung secretary, pero ang secretary may office. Kaya, mga kapatid, kukupain ng secretary. Alam niyo ang best qualification ng secretary? One who types fast and who runs fast. Am I correct? So, ingat po tayo. Amen? Mag-ingat sa aso. Mag-ingat. Kaya nagpe-pray po kami. Pinagpe-pray namin kayo, mga kapastoran. Mga kaibigan pastor, pinagpe-pray. Dahil alam ko, mga bata pa to mga to, meron pa tayong, andun pa rin sa atin yan eh. Andun pa rin. Kasi, lalo si Pastor Jun Nolasco, pinagpe-pray ko po yan. Sapagkat alam mo, sa Amerika, pag manamit ang mga Kristiyano rin, minsan, di ba, Brad? Naka-plunging na ganyan. One time, nag-preach ako doon sa church ni Pastor, gabigan natin doon. Nasa harapan ko, Brad, Pastor. Halos hindi ako makapag-preach ng maayos. Yung na nauutal-utal ka ba sa English mo? Talagang, the Bible says, Kaya sabi ko kay Pastor Jude, Brad, I cannot be a pastor here. You know, in 6 months' time, I might be destroyed. Kaya napapasalamat ako sa iyo, kapatid. Ilang taon ka na sa Amerika? 8 taon? Can you imagine? 8 years nakatiis. Kaya saludo ako sa iyo, kapatid. Ay pag-pray po nating patuloy. Okay? Sapagkat yung kaibigan namin, Pastor, ay nako, mahaba hong istorya nung kaibigan namin isa. Na-record pa yata sa video eh. Nanonood. Biroan lang yan. Baka hindi na tayo pag-preachin. So, yan po, the Bible demands from us, pastors, a high degree of morality and self-control. Okay? So, still consider your wife as the sexiest in the church. Amen? Pastor naman, paano mo kung sasabihin sexiest? Nung kinasal kami 30 years ago. Ngayon, paano yung pastor? Parating nga siya nagbibiro sa amin, 36. 36, 46, 6 by 6. Yung ganun ang mga vital statistics eh. But still, look at your wife as the sexiest. Amen? Mahirap po, pastor. Alam mo tayo bilang mga, ito masabi ko lang, tayo minsan, di ba, mga mag-aasawa tayo sa loob ng kwarto, nagbibihis sarap natin yung mga asawa natin. Di ba? Nagbibihis sa harapan natin. Tapos makikita mo yung tiyan niya, laylay, Wala. Huwag niyo ako isusumbong, maawa kayo, pastor. Kung gusto niyo pa ako manatili sa bahay namin. Pero alam niyo mga kapatid, pag ngayong March, magte-30 years na kami. Yun ang sinasabi ko, Mama, you're still sexy. I'm not joking, I'm not lying. I would always say that you're still sexy.
Sexy ka pa rin, ma. Okay? Kaya, alagaan din natin. Sa totoo lang, responsibility din natin. Alagaan ng wife natin. Oo. Kaya naman din nagkaganyan yan. Siyempre, no? Hindi natin sila pwedeng sisihin ng gusto. Ano, no? Nako, ayan. Oh, kaya naman nagkaganyan din yan dahil sa atin eh. Binigyan mo, inanakan mo ng 4 na beses, tapos sasabihin mo, ba't ganyan ang katawan mo? Kasalanan mo yan eh. Oh, when was the last time you brought your wife to a dentist? When was the last time you gave your wife pang manicure, pang pedicure, pang cleaning ng ipin? When was the last time bumili ka ng kahit Avon man lang? Siyempre, si Mrs. di gumagamit ng Avon yan. Talagang, mga ano yan. Oh. Naunawaan niyo ba ito, mga kapatid? Gusto mo maging sexy Mrs. mo? Eh, ano ba naman ang... Gusto na magre-regalo ka ng ukay-ukay. Ano ba yan? Di ba? Huwag ho kayo magregalo ng ukay-ukay sa misis ninyo. Hindi ho sila karapat-dapat sa ukay-ukay. Pag-ipunan po natin. Yung ukay-ukay, doon sa mga iba. Well, let's talk about the office of the deacon. All right, deacon. There is actually a biblical position in the church called deacons. But it is not a position of authority in the church, in the ecclesia. The word in Greek, diakonos, transliterated in the English Bible as deacon. And it simply lang, servant. Servant. The deacon cannot and will never be higher than the bishop or the pastor, nor be equal with the pastor. To make the long story short, mga kapatid, the word deacon actually means servant. Assistant to the pastor. Not necessarily assistant pastor, but assistant to the pastor. Sa Bible po, makikita po ninyo, anong problema nila sa Book of Acts? Nagko-complain yung mga byuda dyan. Walang nag-aasikaso sa amin. Kaya itong mga apostles, ali kayo, meeting. Full-time staff meeting tayo. Meeting. Oh, ito may problema tayo. Yung mga byuda, nagre-reklamo. Hindi namin pwedeng iwanan ang ministry of the word para asikasuin sila. O mamili kayo. Tignan po ninyo ang qualification ng deacons sa Bible. Ang tindi rin ho. Wala na tayong masyadong oras. Oho. Pero alam nyo, ang trabaho nila, basically, practical service. Magluto. Can you imagine? Magluluto ka lang of honest report ang hanapin sa'yo? Alalahanin po ninyo, mga byuda yung aasikasuhin ng mga deacons. Baka hindi nyo naiisip yan. Kaya napakataas din ang moral standard para sa mga deacons kasi ang aasikasuhin nila, mga byuda. Kaya sa Bible, pag nakikita ko ito, napakataas talaga ng moral qualification ng mga servants sa church. Kaya wag nating minamaliit po yan, mga kapatid. Let's really pray hard that God will really bless us with power to be able to overcome the sins of the flesh. Servant. Ang deacon po was never given a governing authority. They can preach, they can teach. Stephen, bago yan pinatay, nagpipreach. Si Philip, sa Acts chapter 8, I think, o 7, siyang nag-stir up ng spiritual awakening ng mga tao doon sa Samaria. Tama? Oh, that even led to the salvation of Apostle Paul in Acts chapter 9. Oho. Kaya mga kapatid, ang deacon, salamat. Wala namang problema ang tawag natin sa mga men natin, deacons. Walang problema dyan. But let us inform them and orient them that the role of the deacon is to serve, to help in the ministry. Magluto, kahit mag-janitor, deacon. Hindi ka mukha sa iba na medyo gumara, medyo
exalted yung position ng deacon. Kaya hindi ko rin masisi si Pastor kung bakit hindi niya ever since ginamit ang term na deacon. May I ask, Pastor, with due respect, did you have any bad experience with deacons before when you were younger? The father. So, sa kanya ko rin narinig yung Board of Demons eh. Sa kanya ko rin narinig. So, yun, siguro para to protect the church, to protect the congregation. Kaya sinatawag namin dito is what? Acts. Acts preachers. Dahil doon sa book of Acts, makikita po ninyo talaga ang harvest of souls. At hindi lang po ang mga apostles yan. Kasama dyan po si Stephen. Kasama po dyan si Philip. They also went out and preached the word. Pero yung governing authority was given to the apostles. What's the difference between pastor and the deacon? Mga kapatid, ang pastor is a called office. Panawagan po yun eh. But nowhere in the Bible you would find na ang deacon ay tinawag. In-appoint po sila, hindi po sila tinawag. That's the difference. Marami po salamat.